Magandang araw mga boss. PMS ko muna itong sasakyan ni customer kasi may mga nakita siyang problema lalo na pag umuulan, pinapasok daw ng tubig itong likuran nitong sasakyan niya. Kaya i-check up ko yan. Problema pa. Pasok daw yung tubig sa loob. Ayan kasi yung suspect ni customer, yung inangat ko na goma. Maaring dyan daw nanggagaling yung tumutulong tubig. Ito, nababasa daw to. Nabasa nga. Pero, nasuspect niya raw ito. Pwede daw kasi may butas sa bubong niya kaya basa itong tornilyo. Ay, basang-basa dito. Dito dumadaan yung tubig, ibig sabihin. At ang prime suspect niya, eto raw. Bata may butas. Kaya ang gagawin ko dyan, dilinisan ko yan. Tsaka ako ngayon papahiran yan ng sealant. Kaya lang mukhang hindi ko na mailalapat ng maayos itong goma kahit na isilan ko pa. Dahil nga sa, kung makikita nyo, balubaluktot na siya, hindi na siya diretso. Punta naman ako dito sa makina, bubuksan ko itong hood. Dahil nga sa magaspang din itong under ng makina niya. Tapos may problema pa ito sa transmission. Na pag mabilis na raw yung takbo niya, meron siyang naririnig na ingay na dito nga nanggagaling sa transmission. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo naman itong makina niya, oh, di ba? Sobra sa linis. Tingnan nyo, ilapit ko itong camera para makita nyo. Oh. Tapos yung amoy nito mga boss, nako, ang sama. Amoy tae ng daga. Pati itong hood mga boss, oh, kung makikita nyo. Grabe din yung kumapit na alikabok dyan. Medyo makapal din. Tapos kung makikita nyo itong headlight niya, oh, ang labo na. Kaya kasama rin yan sa lilinisan ko. Bagamat hindi naman sa akin sinabi ni customer. At ang isa pang problema nito mga boss, nakakarinig si customer ng malakas na vibration. Dito nga sa may driver side, sa bandang transmission niya. Kaya itong CVT fluid nitong transmission niya, pinapapalitan niya na rin sa akin dahil nga sa 100,000 na mahigit yung tinakbo nito. At hindi pa rin daw siya nagpapalit ng CVT fluid. Kaya bago ko simulan yung trabaho, iscan ko muna itong sasakyan niya para malaman ko nga kung may lalabas itong fault code para kahit paano magkaroon ako ng idea kung ano yung mga parts na gagalawin ko. At syempre naman, bago ko simulan yung pag-diagnose dito sa sasakyan ni customer, ipasok ko muna dito sa scanner yung spec nitong sasakyan niya. Importante kasi yun para sigurado na tama yung fault code na lalabas. Madali lang naman, kukunin mo lang naman yung kung saan ginawa yung sasakyan, kung anong model, tapos kung ano yung makina. Ganun lang naman. At kung may mga iba pang tanong, dahil nga sa hindi naman tayo pare-pares ng scanner, sasagutin mo lang naman kung ano yung tinatanong ng scanner mo. Regarding nga doon sa spec nitong sasakyan, na after mo nga makompleto yon at tama naman yung ipinasok mong spec dito sa scanner mo, syempre, pupunta ka na ngayon dito sa quick test. At kung makikita nyo, mayroong fault code na lumabas dito sa makina. Ayan o, yung engine 2DTC. Meron pang pangalawang fault code. Ayan o, kung makikita nyo, yung sa aircon niya. Kaya lang ayon naman kay customer, kapapagawa niya lang daw ng aircon nito. Kaya ang gagawin ko dyan, i-delete ko na lang. Ang mahalaga itong fault code sa makina. Dahil nga sa may problema naman talaga ito sa idle niya. At alam ko na kung ano yung gagawin ko. Pag ganyan mga boss, nililinis ko lang yung throttle body. Lalo na yung spark plug nito, okay pa naman yun. Dahil nga sa wala naman itong palya dito sa makina. Kaya i-disconnect ko muna itong scanner ko, tapos pupunta ako dito sa harapan ng makina. Unahin ko munang gagawin yung problema ni customer dito sa transmission. Kung makikita nyo mga boss, nakaangat na itong gulong niya dahil nga sa 100,000 km na mahigit yung tinakbo nito at nakakaramdam na si customer ng problema dito sa pagtakbo niya na ang suspect niya nga rin dito sa transmission yung fluid na mula ata nung mabili itong sasakyan hindi pa ito napalitan ng transmission oil. Kaya lang bukod doon mga boss, meron pa siyang isang dinadaing na parang may vibration daw banda dito sa transmission niya. Nakakarinig daw siya ng vibration, ibig kong sabihin. Pag ganyan, merong support dito sa ilalim ng battery. Pwedeng sira na yung rubber doon. Biyak na siya. Yun ang kadalasan sa mga nai-encounter kong problema pag ganitong may vibration dito sa transmission. Kaya bago ko mag-drain ng langis dito sa transmission, tatanggalin ko muna itong air filter, housing assembly niya, pati itong battery. Gusto ko munang ma-check up yung transmission support niya dito sa ilalim ng battery kung good pa yon or bad na siya. Kaya na mga boss, tanggalin ko na itong air filter niya. Papalitan ko rin yan. I-zoom nyo na lang mga boss kung paano ko tinanggal yung inlet hose nito, yung nakakabit dito sa air filter cover niya. Tapos yung kabilang dulo ng inlet hose, nakakabit naman yun dun sa throttle body. Madali lang naman.
At ito naman tinatanggal ko ngayon, yung air filter housing. Sa loob yan, meron 2 bolt na nakalagay na number 10. Sa gilid, nakita nyo naman, di ba? May 1 bolt lang ako na tinanggal. Tapos yung wire na nakalagay dyan, i-disconnect nyo lang. Nakaklip lang naman yun. Tapos itong battery hold-on bracket niya, tatanggalin nyo yan. Meron lang naman yung nut na number 10 na tatanggalin ka. After mo matanggal yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong bracket. At dahil sa natanggal ko na yung negative terminal dito sa battery, siyempre pati itong positive terminal niya, tatanggalin nyo rin. Tsaka nyo ngayon i-pull out itong battery. At kung may mga nakaharang na wire, tanggalin nyo rin. Pati itong tray ng battery, ayan o, yung plastic. Tsaka nyo ngayon tanggalin na itong base ng battery. Gagamit ka dyan ng socket wrench na number 12 para matanggal mo yung mga bolt na nakalagay nga dito sa base ng battery. Kasi mga boss, tatakpan itong base ng battery yung transmission support. Kaya para ma-check up nyo yun, kung may sira yung goma niya, kailangan talagang tanggalin nyo itong base ng battery. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na 5 volt na number 12 na after nyo nga matanggal yun, tapos may nakakonect na wire dito sa base ng battery nyo, huwag kayong mag-alala dahil nakaklip lang naman yan. Kumbaga plastic pa, kayang-kaya nyong itulak. O, diba? Natanggal ko na siya agad. Kasi yung iba dyan mga boss, pinuputol nila. Pero ako tinatsaga akong tanggalin yan. Para kahit papano, itong wire, meron pa rin siyang holder. O ayan mga boss, natanggal ko na itong base ng battery. Ilapit ko muna itong camera mga boss, kaya naman pala ang baho nitong makina. Grabe, kita nyo, nagkalat din yung tae ng daga, pati yung mga kinain ng daga na tira-tira nila. Ayan makikita nyo, pati nga itong rubber boot nitong shifting cable, kung makikita nyo, di ba, nginat-kat na ng daga. Pero swerte pa rin si customer, ano na lang kung yung mga wire dito sa injector niya yung nginat-ngat, or dito sa ignition coil, di maliwanag na gastos siya. Punta na nga tayo dito sa transmission support mga boss. Kung makikita nyo, kaya naman pala may vibration ito banda sa may transmission niya. Kita nyo naman biyak na itong goma. Kaya pala ayon kay customer, pag mabilis na raw yung takbo niya, nagkakaroon daw ito ng vibration dito sa transmission. Dito sa driver side nga, naririnig niya, doon niya nararamdaman. Pero isusureball ko pa rin yan. Pwede kasing lamat lang yan Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ilayo ko muna itong camera. Tapos gamit itong flat screw, sisikwatin ko yan para malaman ko kung biyak na ba talaga itong goma niya. Kaya lang mga boss, nakita ko biyak na talaga Pumapasok sa loob itong dulo ng flat screw ko, malalim siya, kaya replacement na itong transmission support. Kaya lang, bago ko baklasin yan, unahin ko muna yung pag-drain ng langis dito sa transmission. Yun lang mga bossing, hinahanap pa yung Allen wrench ko, kaya sinsilin ko muna yung pagluwag nitong drain plug. Madali lang naman luwagan yan, hindi naman siya gaanong mahigpit, kaya kung makikita nyo, diba, isang palo ko lang lumuwag na. At kung makikita nyo mga boss, nang matanggal ko nga itong drain plug niya, grabe na sa itim itong langis niya dito sa transmission. At kita nyo naman, malapot pa siya. Akala mo yung nag-change oil ka ng diesel na makina At bago ko tanggalin itong oil pan dito sa transmission, unahin ko muna tanggalin yung overflow level tube niya. Gagamit lang naman kayo dyan ng Allen wrench para matanggal nyo itong overflow level tube. Huwag kayong mag-alala dahil unang-una, malambot lang tanggalin yan. Ayan kung makikita nyo, malambot ko lang siyang tinatanggal. Plastic lang kasi yan. At isa pa, maganda ring matanggal nyo yan para mabilis yung madrain yung langis dito sa transmission. Pag hindi nyo kasi tinanggal yan, marami pang matitiran langis dito sa oil pan niya. At dahil sa okay na mga boss, konti na lang yung tumutulo. Nakita nyo naman, ibinalik ko na itong drain plug niya. Tsaka ako ngayon hinigpitan. Lilinisan ko pa naman itong oil pan kapag binaba ko yan. Kaya mamaya ko na lang ibalik yung overflow level tube niya. Kaya dito muna ako magpo-focus sa pagtanggal ng mga bolt na number 10 dito sa paligid ng oil pan. Kung makikita nyo mga boss, gumamit lang naman ako dyan ng socket wrench sa number 10. Tapos, iisa-isahin ko na ngayon tanggalin itong mga bolt niya. Dito nga, sa oil pan ng transmission. Pag wala kayong impact wrench mga boss, okay lang naman din i-manual nyo sa pagtanggal nitong mga bolt dito sa oil pan nyo. At pag natanggal nyo na lahat ng bolt, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo na ngayon itong oil pan mo para bumitaw siya dito sa transmission. Kaya lang ako kasi mga boss, nagtira pa ako ng isang bolt. Pero maluwag na yon, alalay ko lang naman yon just in case bumitaw itong oil pan, hindi siya basta-basta babagsak. Ayan na mga boss, tanggalin ko na itong bolt na number 10 kasama itong oil pan niya. Tapos kung makikita nyo, ito yung 3 bolt na number 10 dito sa filter. Sa pagtanggal niyan, gagamit lang naman kayo ng socket wrench sa number 10. Tapos dahan-dahanin nyo ng luwagan itong mga bolt. Medyo makapit yan mga boss kaya kung makikita nyo, iniingatan ko talaga Mahirap ng malustred or maputol itong bolt. Narinig nyo naman, tumutulog pa yan habang niluluwagan ko. Kaya pag ganyan, samahan nyo ng pag-iingat. Pag maluwag na itong mga bolt,
pwede mo na ngayon i-manual yan para mas mabilis mong matanggal itong mga bolt na number 10 dito sa filter. Ayan na mga boss, kung nakikita nyo, natanggal ko na yung 3 bolt na number 10 dito sa filter. Kaya pwede nyo na ngayon yan hilahin pababa para bumitaw na yan dito sa transmission. O di ba? Ganun lang siya ka-basic. Kaya lang, naiwan yung o-ring niya dito sa valve body. Kaya kailangan tanggalin niya mga boss. Baka mamaya, pag nilagay nyo yung bagong filter nyo, madoble yung o-ring. Kaya i-check nyo maigi kung natanggal nyo na yung o-ring dito sa valve body niya. Ayan mga boss, o yan yung o-ring niya. Kailangan matanggal nyo yan. At dahil nga sa natanggal ko na yung oil pan niyan, pati yung filter, doon na tayo pumunta. At kung makikita nyo naman itong filter niya, mga boss, pati yung oil pan, yung langis dyan, naku, grabe talaga yung putik niyan. Ibig kong sabihin mga boss, yung langis niya, akala mo putik na, namuuna kasi. At kita nyo naman yung loob nitong filter, di ba? Yung pinaka-strainer niya, parang mahirap nang lumusot yung langis Dito lang sa oil pan halata mo na agad yung langis niya, naging putik na sa sobrang dumi. Kaya tama yung sinabi ni customer, hindi na smooth humatak itong sasakyan niya. Tapos yung sinasabi niya na pag mabilis na raw yung takbo niya, nagkakaroon ito ng vibration. Possible din yon kahit na hindi sira yung transmission support. Pero ang alam ko, pag ganito kadumi yung langis mo sa transmission, ang unang mararamdaman mo dyan, delay itong humatak Ibig kong sabihin, pag nilagay mo siya sa drive, delay siyang umarangkada. Ako kasi mga boss, kadalasan sa mga filter ng transmission, nililinis ko lang yan. Pero ito, ang hatol ko talaga dito, palit. Pero itong oil pan niya, pati itong magnet, syempre, lilinisan lang yan. Sa paglinis mga boss, gumamit lang naman ako ng gasolina. Kaya lang, pasensya muna dahil nga sa mahaba pa itong video. Pakiabangan na lang sa part 2 dahil nga sa marami pa akong gagawin dito. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko at maraming salamat ulit sa panonood.